Welcome to Donmar TV News Channel. Si Binay, ayan, nagising si Binay. Nagising. Sabi niya, Duterte palpak. Ito yung kanina, Duterte palpak. Sometimes the truth hurts. Former Vice President Jejomar Binay said that freedom of expression in a government TV station still exists following the erroneous Duterte palpak tweet of the PTB4. Sabi niya, okay? Tama naman talaga siya. Anong tama siya? Truth hurts. Totoo po, truth hurts. Tama siya dun. Okay? And we still have freedom of expression. Tama rin siya dun. Kaya papaalala lang natin sa kanya. Number 1, talunan ka. Ha? Talo ka nung pagka-presidente. Ibig sabihin, ayaw ka ng taong bayan maging presidente. Truth hurts. Ha? Pero yan mo talaga ang totoo. Ayaw ka ng taong bayan maging presidente. Okay? Number 1, truth hurts. Number 2, truth hurts. Ha? Ito. Ito ang number 2, truth hurts. Ayan. Pakinggan nyo. Pwede magtanong? Saan yung papunta doon sa farm nila Binay? Binay? Oo, yung farm. Saan yung papunta sa farm ni Binay? Alam halos lahat ng tao yung farm ni Binay. Okay, sige, play. Diretso mo. Truth hurts number 2. Dito? Farm ni Binay. Sa racing? Oo. Former Makati Vice Mayor Ernesto Mercado surprised senators and viewers alike when he presented before the Blue Ribbon Subcommittee aerial footage of a 350-hectare estate in Rosario, Batangas, allegedly owned by Vice President Jejomar Binay. Dubbed Hacienda Binay, the property was said to be 6 times the size of Rizal Park. 6 times the size of Rizal Park. Laki nun yung Rizal Park. Air-conditioned piggery. Mansion with resort pool. 10 times that of Araneta Center in 10 times of Araneta Center, ha? Araneta Center. Mansion with British Palace Garden. Number 2, truth hurts. Cubao, and half the size of the city of May fighting cock farm. Nag-aaway pala yung mga cock niyo dyan. Fighting cock farm, okay? San Juan. Imported orchid farm. Second, truth hurts, Binay. Mercado said only a portion of the Horse ranch. Naku, meron pa pala kayong kabayuhan diyang nagaganap. May mga fighting cock na nga, may kabayuhan pa daw. land has been developed. May man-made lagoon pa. Antaray, may man-made lagoon. Among the notable features of the 350 hectares. Truth hurts, Binay. Diba? Truth hurts. sprawling estate is an air-conditioned piggery, Air-conditioned po. Buti pa yung mga piggery may aircon. Yung mga mamamayan mo sa Makati, wala. Not good. But truth hurts. Truth hurts, Binay. a mansion with a pool, another Grabe, oh. mansion with a British Palace garden, Wow! Grabe, British ang style ng mansion. Antaray, ha? farms for fighting cocks and Ay, grabe mga fighting cock talaga. orchids, a horse ranch, Grabe. a lagoon, Tinalo si Bea Alonso. Nakita niyo yung farm ni Bea Alonso? Ang lupit nung farm ni Bea Alonso. Parang ang sarap tirhan doon. Tinalo ng Binay Farm. Di umano, sabi ng Inquirer. Okay? Truth hurts number 2. Sige ka, ha? and a 40-car garage. 40... Tinalo mo si Willa Revilla, may 40-car garage. Ilang kaya kotse nito? Baka 5 lang ang kotse niya. Kasi may 40-car garage siya eh. Ang lupit naman pala ng farm na ito. Di umano daw, sabi nila. Sabi nitong balita. Tama ka talaga eh. Truth hurts and ano pa, may freedom of expression. Ang PTB, aba may freedom of expression din ng Inquirer.
Binay! Truth hurts number 2 kahay. Mercado said the money spent on the development of the estate was from kickbacks collected by Binay from buildings constructed in Makati. Mahilig ka pala sa taekwondo, Binay. Sabi nung si Mercado. Kickback kumikickback ka daw. Kasi may ganun na sa taekwondo, merong ganun na. Yung nag-taekwondo ako, yellow belt ako kickback ang tawag doon. Ang lupit mo pala, Binay. Akala ko hindi ka lang vice president. Taekwondo ka pala. Mahilig ka sa taekwondo. Truth hurts ba, Binay, kamo? Ha? Freedom of expression. Ayan ang freedom of expression ng Inquirer sa'yo. Sige ka ha, daldal ka pa dyan. But the Binay camp denied the allegations, saying only 9 hectares of the property leased by Dr. Elenita Binay 9 lang daw. Okay, sa 359 lang daw ang hectares ang kanila. from Sunchamp Real Estate Development Corporation. Naks naman, how I wish meron talaga kami. Wow, ang linis nyo ha. Ang linis nila. Binibigay din natin yung panig nila. Baka naman sabihin na ninyo, hindi natin binibigay yung panig nila. Ayan ang panig ni Madam. Wala talaga. Sige, tingnan natin ha. Wala sa pamilya nila ang kumikickback ha. Sabi ni Nancy Binay. Okay, pinapakinggan natin sinasabi. Mamaya may papatingnan tayo pang isa. Aligasyon lang. This is Christine Sabilio for Inquirer.net. Aba, antaray. Okay, truth hurts. Okay, sa madaling salita, ang sinasabi nito ang Inquirer na ayon do sa balita ng isang dati nilang vice mayor, sobrang yaman daw nito ni Binay di umano at dahil daw yan sa kickback di umano, naalala niyo sa Makati, yung parking at saka yung mga CR. Okay. So, okay. Sabi naman ni Nancy Binay, hindi totoo yan. Wala sa pamilya namin ang magnanakaw. Hindi totoo yan. Wala sa pamilya namin. Ang meron lang sa pamilya namin, number 3. Truth hurts. Anak mo nag-aaway sa Makati. Pareho mong anak nag-aaway sa kapangyarihan sa Makati. Truth hurts. Magaling kang mamuno sa bansang Pilipinas pero yung anak mo nag-aaway, di mo kayang pamunuan. Truth hurts. Baka gusto mong ayusin muna ang pamilya mo bago mo ayusin ang bansang Pilipinas. Truth hurts. Diba? Baka lang naman gusto mo. Oy! In public yan, nag-aaway sila. Naalala nyo nung huli? Ha? Sa simbahan pa sila nag-away, nagsagutan ng dalawa niyang anak. At meron siyang tangkang maging presidente noon. Gusto niya maging presidente, pero yung pamilya niya, hindi niya maayos yung dalawa niyang anak. Diba? Nakita natin, nag-aaway. Truth hurts. Ang suggestion lang ng taong bayan noon, ayusin mo muna yung anak mo bago mo ayusin ang bansang Pilipinas. Truth hurts, di ba? Pang-apat, akala mo tapos ka na? Wait, sabi nga, but wait, there's more. Pang-apat, truth hurts. CA, okay, Court of Appeals. Ano sabi? Upholds Junjun Binay disqualification from public office. The Court of Appeals has affirmed, aning affirm? Paki-Tagalog ang affirm. An Office of the Ombudsman ruling. Ano yung Ombudsman ruling? Disqualifying former Makati City Mayor Jejomar Junjun Erwin Binay Jr.
from holding public office over an administrative case involving a school building. Wala sa pamilya namin. Ang kurap, walang ganyan. Matino ang aming pamilya. Walang nag-aaway. Walang magnanaka. Walang ganyan. Number 4, truth hurts. Hindi ako nagsabi, hindi ako nag-judge ha. Court of Appeals ang nagsabi, nag-affirm na disqualify, na tumakbo sa kahit anong opisina to hold public office. Okay? Hindi siya pwedeng humawak ng kahit ano, kahit nga barangay captain, hindi pwede. Bakit? Dinisqualify siya ng Office of the Ombudsman. Take note, office, hindi office. Office of the Ombudsman. Disqualified siya. Ha? Na tumakbo sa kahit anumang posisyon. Truth hurts number 4. Parang nagmana sa tatay. Kasi nga, di ba, junior? Truth hurts po ba as an former Vice President Binay? Truth hurts? Balik natin yung truth hurts niya. Nakakahiya naman sa kanya eh. Di ba? Nakakahiya sa kanya. Truth hurts! Truth hurts! 4. Ha? 4 dapat. 4 truth hurts.